Magandang araw mga ka-Microtik. Nandito na naman po ako para sa ating bagong video regarding policy-based routing. To give you an idea, gumawa ako ng slide kung ano ba yung policy-based routing. So, eto siya guys. Actually, ito rin yung ginagawa for separate gaming and browsing. Policy-based routing din ang tawag doon. Pero for this tutorial, ang gagawin natin is ganito. ISP1 and ISP2. Then si ISP2, ibibigay niya yung kanyang internet for PPPoE. So it means yung ating mga PPPoE client, ang gagamitin nilang internet connection, ISP2 na internet service provider, and then yung ating local network, so yung local internet natin, yung mga wireless LAN, yung mga sa PisoNet natin or mga computers sa bahay, local network, ang gagamitin niya is yung ISP1 connection. So makikita nyo yung ISP1, nakalagay siya sa Ethernet 1 ni Microtik. Then yung ISP2, Ethernet 2. Then yung port 3 ni Microtik, gagawin natin siyang PPPoE. And then yun yung gagamitin ng mga client connected via switch hub. And then yung ating local network, yung bridge LAN, sa port 4 siya. Ang gagamitin naman niyang internet service provider is si ISP1. Okay. Ito yung mga steps naman na gagawin natin for this tutorial. Una, i-rename natin yung interface. And then, kukonect tayo via DHCP client. Then, configure natin yung DNS. Mag-add tayo ng NAT rules, Mangle rules, and then yung configuration sa IP route. And then, after that, we will test the configurations kung effective siya, including yung failover. Ano yung failover dito? Ito siya. Just in case na si ISP2 is down, yung PPPoE client nyo na gumagamit ng ISP2, gagamitin niya yung ISP1 para magkaroon siya ng internet. Same thing with ISP1. Kapag nag-down si ISP1, okay, yung inyong local network, ang gagamitin niyang internet connection is si ISP2. Okay, yun yung failover na mangyayari sa gagawin natin sa video na ito. Okay guys, close ko na tong slide. Minimize muna natin. Okay. Minimize ko lang. Then eto, nakakonect na ako sa Winbox. Bago tayo magsimula guys, paalala ko lang sa mga hindi pa po subscribe sa aking channel, support me guys. Please subscribe to my channel and click the notification bell para just in case na may bago ulit tayong video, ma-notify kayo dun sa mga bagong video tutorial na gagawin natin. So eto na yung aking Microtik router. By the way, I'm using RB951UI. Okay, dito sa router na to wala pang nakaset na DHCP client. Ang nakaset lang dito is yung ating bridge PPPoE and bridge local. And then yung PPPoE natin is, like I said dun sa slide na pinakita ko, Ethernet 3.
Then yung local network natin is using Ethernet 4, 5, and then yung Wi-Fi nya wireless LAN. Yung ating wireless naka set up na rin yan. So may password na rin siya. Okay. Then ano pa yung naka-set up dito? Yung routes wala pa yan. Okay, yung aking PPPoE server. Okay, yan. Yan yung aking PPPoE server. By the way guys, kung wala pa kayong idea about PPPoE, meron po tayong video regarding PPPoE configuration plus bandwidth management. Meron na rin akong connected router sa ating PPPoE for this tutorial. Ito siya. Then ito siya, PPPoE connection. Ito siya using 172.16.32 yung IP address niya, private IP. So ito siya, pakita ko lang sa inyo. Ito yung aking PPPoE client router. Connected siya via PPPoE. Ito yung IP address na binigay ni MikroTik, PPPoE server. So ito siya. And then yung LAN naman niya, ito 172.16.32 network, which is parehas dito. Okay, yung atin namang local LAN, IP address niya is 172.168.88. So ito siya, yung DHCP server niya. Yan, makikita nyo, ito yung network niya. Nasa IP address din yan. Ay sorry, IP address. Yan, ito siya. Then ito yung connected na PPPoE. Okay guys, sisimulan na natin. Una is re-rename natin yung interface para sa ating ISP1 and ISP2. So punta kayo sa interface. Then ito, Ethernet 1 and Ethernet 2. ISP1 and ISP2. Be sure na hindi siya kasama sa bridge. Kung mapapansin nyo, wala siya dito. Okay. Kung nandito siya, i-remove nyo. Click nyo lang siya, then remove. Okay, rename na natin siya. Double click nyo lang. And then lagay natin ISP1. Click OK. Then yung Ethernet 2 natin is ISP2. Then OK. So natapos na natin yung pagre-rename ng interface, and then we go to next step. Ko-connect tayo sa internet using DHCP client. So IP DHCP client, then mag-add tayo ng rule. Kayo dyan, DHCP, then interface, select nyo yung ISP1, add default route set to no, use peer DNS, uncheck nyo. Pwede rin namang naka-check, gagana rin naman, pero for this tutorial i-uncheck ko kasi magsiset ako ng DNS. So ano ang mangyayari kapag naka-check yung use peer DNS? Ang kukunin niyang DNS ay yung DNS ng inyong modem na ginagamit nyo, yung modem na pagkokonektahan ni MikroTik, or yung DNS na ginagamit ng inyong internet service provider. So okay na ako dito. So yan, nakakonect na siya. Ito yung
IP address na nakuha niya. Then yung gateway niyan, para makuha niyo yung gateway, punta lang kayo sa status. Ito yung gateway. Click OK. Then yung ISP2 naman tayo, add ulit tayo ng rule. Then Ethernet 2. Uncheck ko yan, yung peer DNS and add default route. Then click OK. Nagbound na siya, so connected na siya. Yung gateway niya 192.168.1.1. So parehas siya ng nasa slide natin. Ito siya, ISP2, ISP1. Then ito na siya, configure DNS 8.8 and 1.1. So pwede nyong i-skip tong steps na to kung nag-use peer DNS kayo. So pwede nyo nang i-skip yon. Pero for this tutorial is gagawa ko ng sarili. IP DNS. Okay. Set natin siya ng Google DNS at 1.1.1. So 8.8. And then click OK. So yun na yung DNS na iset na natin. Then yung next step, ano naman yung ating next step na gagawin? Nag-add tayo ng NAT rules sa IP firewall NAT for ISP1 and ISP2. So okay ko na to. Punta tayo sa IP firewall. So mag-add tayo ng rule dito. Okay, add kayo ng rule. Ay sorry, NAT rule tayo. Ito, sorry. So punta kayo sa NAT, add kayo ng rule. Comment 1, maglagay tayong comment ISP1. Ito yung masquerade rule. Then ang chain is source NAT, out interface yung ating ISP1. Then click OK. And then gagawa naman tayo ng masquerade rule for ISP2. Mag-add ulit tayo ng rule. Comment tayo ISP2. Then yung chain is source NAT. Yung out interface naman natin is ISP2. Then action masquerade. Then click OK. So nakagawa na tayo ng masquerade rule for ISP1 and ISP2. Ano naman yung susunod? Nagawa tayo ng Mangle rules. Yung Mangle rules niya madali lang. So bigyan tayo ng comment. Local LAN to ISP1. Okay. Then punta tayo sa general tab. Ang chain is pre-routing. Then source address, kung ano yung network address ng ating LAN. So punta lang kayo sa IP address. So ito siya. Double click ko, copy natin to, yung address dito. Then palitan nyo lang tong ng 0. Okay. And then yung action na gagawin natin is mark routing. Then pangalanan nyo to ISP1. Then click OK. So yan na yung ating rule for local LAN to ISP1.
Next rule natin is yung PPPoE to ISP2. So add ulit tayo ng rule, comment tayo to ISP2. Okay. Then chain rerouting source address. Ano naman ang ilalagay natin sa source address? So punta kayo sa IP tool, kunin nyo yung address ni PPPoE. So ito siya, Control C nyo, copy and paste natin dito, Control V. Sorry, bakit ganun? Control C. So yan yung source address ni PPPoE. And then action, mark routing mark, pangalanan natin to ISP2. Then click OK. So yan na guys yung ating Mangle rule. So natapos na yung mga pagsaset ng DHCP client, DNS, and then yung NAT, and then yung Mangle rule. Ano naman yung susunod na gagawin natin? Gagawa tayo ng routes. So close ko muna to. Yan. Dito tayo sa IP routes. Okay. Ayusin ko lang. Okay, sa routes gagawa na tayo at mag-add kayo ng rule. And then yung gateway, unahin natin yung ISP1. So ang gateway ni ISP1 192.168.28.1. Kung nakalimutan nyo, nandito yan. Ito, double click nyo, status. Yan yung gateway. Then check gateway ping. Then routing mark to ISP1. Okay, yan yung routing mark na ginawa natin. Ito siya. Okay, then click apply. Okay, reachable siya. Then yung next rule na gagawin natin, so same din, 192.168.28.1. So hindi natin siya lalagyan ng routing mark. Then click OK. And then yung next, gagawa naman tayo ng routes for ISP2. So ang gateway ni ISP2 192.168.1.1. Then check gateway ping. Then routing mark to ISP2. Ito siya. Ito siya guys kung makikita nyo, ito yung ginamit natin. Hindi yung isa. Hindi ito. Ito. Okay. Baka malito kayo kung ano yung ginamit nyo dito sa Mangle. Yan ang gagamitin nyo. Then click apply. Reachable ISP2. Then click OK. Then gagawa ulit tayo ng isa pang rule para sa ISP2. And then distance, palitan natin, gawin natin siyang 2. Okay,
apply, reachable, then okay. So yan na yung ating routes. Ganyan lang siya guys. Medyo hindi madami yung kanyang mga rules sa policy based routing. And then i-test na natin yung configurations. Okay, paano natin siya i-test? Ganito, di-disable ko yung PPPoE dito. So i-test muna natin yung local LAN, kung ano yung gateway na ginagamit niya, kung for ISP1 or for ISP2. Ngayon i-disable ko yung ginagamit niyang gateway, then tignan natin kung nilipat siya sa ibang gateway. So simulan na natin yung testing. So disable ko muna to, yung ating PPPoE. Yan, local LAN, ito siya. ISP1 yung ginagamit ni local LAN, kasi ito yung nakalagay, source address 192.168.88. so yan yung ating local LAN. Makikita nyo rin yan dito sa ating local network. Ito siya. Unang test natin is yung hindi muna natin siya i-disable. Check natin yung internet experience plus yung trace route para makita natin kung anong gateway ang ginagamit niya. Okay, so mag YouTube tayo. Check natin kung gumagana yung on your shoulder, pull the sheets right up the corner of the mattress that you saw. Gumagana naman yung ating YouTube. So yun siya guys, makikita nyo gumagana siya. Then check natin yung gateway na ginagamit niya using trace route. Okay, so ito yung gateway na ginagamit niya, 192.168.28.1. ito siya, ISP1. Okay, yan yung ating local LAN. Ito siya, as per GAP, as per presentation, ito yung ating pinakita kanina. Ito yung ISP1. So ito siya. Then yung internet experience okay naman. So next ang gagawin ko is i-disable natin si ISP1. Okay, then sa routes mapapansin nyo naka-disable na yung ating ISP1. So dapat lilipat siya ng ISP2. So check muna natin yung ating internet kung meron. So close ko to. Internet experience, meron naman siya. Nakakapag internet naman. So ito siya, gumagana naman. Okay, then yung trace route, ano naman yung lalabas sa trace route, anong gateway ang ginagamit niya ngayon. So check natin. So nakita nyo guys, yung gateway naman na ginagamit niya is 192.168.1.1. Para saan yung gateway na yon? So kung titignan natin si MikroTik, yung gateway na yon is yung for ISP2.
So ibig sabihin, gumana yung failover. Okay. So next naman, subukan natin is si PPPoE. Okay. Babalik ko si PPPoE. Enable natin. So di-disable ko yung aking local LAN. Okay guys, subukan naman natin i-test yung ating PPPoE connection. Di-disable ko yung aking local LAN. So disable natin. Then check natin si PPPoE. Na-disconnect ako sa Winbox kasi itong local LAN ang nakakonect kay MikroTik. So check natin. Ito siya, PPPoE connection. So may IP address siya ng 172.16.32. So ito yung aking PPPoE. Ito yung IP address na nasa MikroTik, nakuha niya. Then ito yung LAN IP address niya. Okay, test natin yung browsing experience muna. Pwede natin ituloy yan. So gumagana naman. Check natin yung ibang video. So okay naman sa browsing experience. And then check ko sa trace route. Yan. Ano yung gateway na ginagamit niya? Okay. So yan siya guys. Ito yung LAN IP niya. Then ito yung sa gateway sa PPPoE. Ito yung gateway na ginagamit niya for ISP. So makikita nyo yan dito, 192.168.1.1 ISP2 yung gateway na ginagamit niya. So kukonek ulit ako sa Winbox. So enable ko muna to para makakonek ako sa Winbox. Then reconnect tayo. Di-disable ko yung ISP na ginagamit ni PPPoE, which is ISP2. So disable natin si ISP2. Then sa trace route, dapat ang makita nating gateway is yung ISP1. So disable ko. Ito dapat yung gagamitin ng niyang gateway. Okay, then disable ko na yung local LAN. So PPPoE na lang yung natira. To make sure yan siya, 172.16 yung kanyang subnet. Okay, check natin yung browsing experience. Gagana pa ba? So yun siya guys, gumagana yung browsing experience. Bukas tayo ng panibago. So yan yung browsing experience na PPPoE. Okay. Then tignan natin yung failover niya. Kung lumipat ba siya sa ISP1. Ito yung previous na trace route niya. So dapat yung pangatlo maging 192.168.28.1. So yan siya guys, 192.168.28.1. So
So ibig sabihin lumipat siya ng ISP1. That's it guys for this tutorial. Sana may natutunan po kayo sa tutorial na ginawa ko regarding policy-based routing. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, support me guys, mag-subscribe kayo. And then visit my channel for other video. Meron akong mga video regarding hotspot, PPPoE, Q3, Mangle plus Q3, yung anti-lag configurations. Mayroon din akong video about ECMP multi-one using recursive routes. I-check nyo na lang guys yung link sa baba. Makikita nyo yung mga video na ginawa ko about MikroTik. Maraming salamat po sa panonood at mabuhay po kayo.